Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Mga ka-BBM, naging matagumpay ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginanap kahapon July 24. Bagamat kabi-kabila ang ginawang kilos protesta ng iba't ibang grupo, ayon sa Philippine National Police, naging mapayapa naman ang lahat at walang naitalang anumang kaguluhan. Sa ginawang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos na tumagal ng mahigit 1 oras at sumintro ang kanyang sona sa edukasyon, kalusugan at trabaho. 1 year ago today, I stood here before you, setting forth the plans that we have to improve our economy, bring jobs to our people, improve the ease of doing business, recalibrate our educational system to adapt to the new economy, lower and rationalize energy costs, boost agricultural production, enhance healthcare, and continue social programs for the poor and the vulnerable. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Kontento ba kayo sa naging sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Narito ang ilan sa mga highlights ng kanyang talumpati at iba pang mga maiinit na balita. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Iniulat rin ng Pangulo ang infrastructure program ng administrasyon sa ilalim ng Build Better More program. Nakatutok ang proyekto anya para sa pagpapabuti ng physical connectivity, digital connectivity, health at energy. Tiniyak ng Pangulo na mananatili sa 5 to 6% ng GDP ang gastos sa infrastructure. Nabanggit rin niya ang ukol sa Maharlika Investment Fund na ayon sa Pangulo ay gagamitin sa mga profitable investment at pangangasiwaan ng mga competent managers. Ukol sa enerhiya, isusulong ng administrasyon ng renewable energy na ayon sa Pangulo, target na pagdating sa taon 2030, 35% na ang magiging share ng renewable energy sa supply ng enerhiya o kuryente sa bansa. 50% pagdating sa taong 2040. Under performance review rin anya ang National Grid Corporation. Ukol naman sa trabaho, ay sa Pangulo, tinutugunan na ng pamahalaan ang job mismatch. Tulad na lamang sa naging problema ng maritime industry, patuloy ang reskilling at upskilling. Kinilala na rin anya ng European Union ang certificates at training ng Pilipinas. Ibinida rin ng Pangulo ang 2 satellites na napalipad sa space na nagagamit na ngayon sa geomapping, security at defense. Ukol sa pangkalusugan, sinusolusyonan ng pamahalaan ang problema sa kalusugan tulad ng stunting o pagkabansot. Kaya inilunsad anya ang food stamp program ng DSWD para sa mga mahihirap na pamilya. Nanawagan rin siya sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa iba't ibang sakit. Gumagawa na rin ng hakbang anya ang pamahalaan upang tugunan ang pagtaas ng kaso ng tuberculosis at HIV sa pamamagitan ng early diagnosis. Inuulat rin ng Pangulo ang pagtatayo ng Regional Specialty Hospital na kauna-unahan sa Clark, Pampanga na kanyang ipinangako noon. Bumaba na rin anya ang presyo ng gamot. Ukol naman sa foreign policy ng administrasyon, epektibo anya ang friend to all, enemy to none na polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Sa kanyang foreign trips, iniulat niya na nakakuhaan niya ng 3.9 trillion peso na pangakong pamumuhunan na maaaring magbigay ng 175,000 na trabaho. 1.2 trillion investment
investment ang inaprobahan na ng BOI at 230 billion pesos na investment ang nasa green lane na. Patuloy nga sa pag-iipon ng lakas itong si Bagyong Egay habang kumikilos ito papalapit sa hilagang bahagi ng Luzon. Dahil dito ay hindi natin inaalis ang posibilidad na maging ganap na super typhoon si Egay sa susunod na 12 hanggang 24 oras. At batay sa kasalukuyang kilos at direksyon ng bagyo ay posible itong dumaan at maglandfall dito sa may northern part ng Luzon. Inaasahan rin ang tuluyan itong lalabas sa Philippine Area of Responsibility pagsapit yan ng Huwebes ng umaga. Sa kasalukuyang data ng Bob Weather Center, huling namataan ang mata o itong sentro nitong si Bagyong Egay sa layong 350 km east ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay dito ang lakas ng hangin na aabot sa 175 km per hour malapit sa gitna at ang mayroong pagbugsong aabot sa 215 km per hour. Kubikilos ang naturang bagyo, pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Dahil dito, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa ilang lugar sa Luzon, kabilang na riyan at itong Babuyan Island, northern at eastern portion ho ng mainland Cagayan, northeastern portion ng Isabela at northern portion ng Apayao. Nakabandera rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern at central portion naman ho ng Aurora. Umiiral naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Luzon, kabilang na riyan ang La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Benguet, Nueva Vizcaya at Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sursogon, northern portion ng Masbate at ang Burias at Ticao Island. Kasama rin dito ang ilang lugar ho sa Visayas, dyan ho sa northern Samar, northern portion ng Samar at northern portion naman ho ng eastern Samar. Iniulat ng Philippine National Police na naging tinaos ng ikalawang celebration address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ito ay matapos na walang naitalang any untoward incident ang pambansang pulisya sa kabila ng kaliwat ka ng mga kilos protesta na ikinasa ng ilang grupo mula sa iba't ibang sektor kasabay ng isinasagawang Grabe itong mga nagrarally, ano. Hindi pa rin walang kadala-dala. Sa bagay, may mga kanyon, mga bayad dyan mga kaibigan. Mga nagbubulag-bulagan lang siguro itong mga to. Meron din siguro dyan yung mga napilitan lang din sumama dahil siyempre, babayaran sila. Karamihan naman sa mga nagrarally mga kaibigan, nababayaran talaga yung mga yan. Ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates, ito ay sa kadahilan ng naging epektibo ang kanilang inilatag na strategic plans tulad na lamang ng pagkapatupad ng traffic management, civil disturbance management, anti-criminality, counter-terrorism, emergency response at marami pang iba. Bukod dito ay malaki rin niya ang naging bahagi ng tulong na ipinabot ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan at ganyan din ang iba pang mga ahensya ng gobyerno para naman tulungan ang mga pasaherong naaapektuhan ng isinagawang tigil pasada ng ilang transport groups sa Metro Manila kasabay nga ng ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, narito pa ang dagdag na pahayag ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates. Generally peaceful, we can make it is a burador natin sa susunod na zona. Clearly, meron zona. And from what we can improve. For example, hindi namin trabaho our coordination with the LGU. Kanina, they left the streets with a lot of mess. Yung mga pulis natin, sila nang tumulong doon sa paglilinis. Tagulan pa naman ngayon. Hindi na magpapabara ng kalsada. Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines.
Thank you. Thank you very much. Allow me to greet Vice President Sara Zimmerman Duterte, the former presidents, our former presidents, President Joseph Ejercito Estrada and President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Juan Miguel Zubiri, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and the honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Bersamin and the members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, Grabe yung outfit ni Vice President Inday Sara. Nakapang-culture talaga siya. Panto yan, tawag dito yung mga outfit ng mga taga-Davao talaga, mga kaibigan. former First Lady Imelda Romualdez Marcos, other distinguished guests, mga minamahal kong kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming kaganapan sa mundo ang nakapagpagulos sa maayos na takbo ng pandaigdigang merkado. Bukod sa digmaan sa Ukraine, naroon ang patuloy na epekto ng pandemya. Pinalala pa ito ng pagbabawas ng produksyon ng mga bansang pinagkukuhanan natin ng langis. Nang tumaas ang presyo nito, nagsunura na rin ang presyo ng iba't ibang bilihin, ang gasolina, ang kuryente at ang pagkain. Our financial system, the nerve center of our economy, remains strong and stable. Banks, the transmission arms of our monetary policy, have strong capital and liquidity positions. Stimulated by the relaxation of pandemic restrictions, transactions once again have flourished alongside the booming e-commerce that was undeterred by the pandemic in 2022. Puspusan ang ating ginagawa upang pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya, dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Tulad ng ating ipinangako, ipinagpatuloy natin ang reformang pansakahan. Mahalagang haligi ito ng sektor ng agrikultura na ating inaayos. Nitong nakalipas na taon, mahigit 70,000 titulo ng lupa ang ginawad sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.